Hello, hello, hello. Kumusta, kumusta, kumusta? Ngayong adlaw ka na itong tanan makaigsunan ng makasampyak. So here we go again, buhay Amerika Duterte loyalist mag-ingon nga. Kung adunay nahidugbo tungod sa tumang kakapoy ug kaluya, ang imong mga pulong may magadasig kadto sa pagtindog. Time check, it is now 6:30 in the evening. Ano na po, 9th of February, 2025. Sunday na po dito sa Brooklyn, New York. At before anything else, kayo inanyayahan ko lang sampyak mo lang itong munti kong channel. And as usual, ito yung lagi kong sinasabi na your health is your wealth. Kung kaya talagaan po natin ang ating mga sarili, kasi aanhin po natin itong yaman na meron tayo sa mundong ito. Pag meron tayong mga debilitating illnesses, mga life-threatening diseases, hindi natin ma-enjoy itong buhay na hiram natin sa buong may kapal. So, ano ba pwede natin pag-uusapan? So, alam naman natin yung mga kaganapan dyan sa Pilipinas, ang lahat ng mga ito ay orchestrated para pabagsakin or baga demolition job para sa mga Duterte, di ba? So, ito yung sinaano na to na vlogs na ito ng mga vloggers, pero ang gusto lang naman natin na malalaman or maraming magsasalita kasi para malalaman ng sambayan ng Pilipino, ng mga kababayan natin na ito ay totoong nangyari at ito yung totoong balita na hindi man lang inilabas ng mga mainstream media, ganun. So, babalikan natin or talakayin natin tong di ba, si Inday Sara nagsalita diyan about sa kanyang impeachment na parang wala lang, easy lang, nakasmile. Kitang-kita natin na hindi na stress. Kung kaya't yung mga young guns na di ba dati hinamon pa yun ni Inday Sara na magpa-drug test kahit samahan pa niya ng kaya sa sinabing may sira sa ulo, may tupak si Inday Sara, kung sinabi ni Inday Sara, kaya samahan ko pa ng yung ba yung psychology ganun. Ano ba yung tawag, bang diyan? Ibang term diyan sa yung may psychopathic. So anyway, itong mga young guns, sinabi nila na si Inday Sara, dina-downplay daw niya yung impeachment, yung seriousness ng impeachment trial niya. Totoo, kasi relax lang si Inday Sara kasi useless naman talaga yung impeachment niyo. Maraming mga butas diyan. So walang pati si Inday Sara diyan. Kaya nga sinabi ni Inday Sara na mas masakit pa na maiwan ng jowa, boyfriend man or girlfriend. Kaya kasi mag-Valentine's Day na. Isa ma-impeach diyan sa inyo, diyan sa lower house. Tapos marami yung nagsasabi at may mga nag-suggest pa diyan sa mga kabilang bakod diyan sa mga nyo na BP resign. Bakit ba mag-resign si Inday Sara? Dapat kayo mag-resign kasi ang daming corruption na nangyayari ngayon. Maraming kababalagan na ginagawa kayo. Dapat mag-resign si Tambaluslos. Dapat sino pang mag-resign diyan? Si Bobong Marcos. Dapat kayong lahat ng dapat mag-resign diyan. Hindi si Inday Sara. Bakit niyo si Inday Sara? Pag mag-resign si Inday Sara, it's a sign of guilt. At saka pa, di ba nga, sinabi nga ni Inday Sara dati na buti na lang siya na meron siyang power diyan. Kung hindi pa, di ba, lahat nga inaabuso, persecution of power. Paano pag wala sa pwesto si Inday Sara? Mas madali na lang siyang sa tingin niyo ba, pag mag-resign siya, hindi pa rin siya itutuloy yung niya, sa impeachment diyan? Ang talaga nila, purpose diyan, para hindi na makatakbo ng any government position si Inday Sara, di ba? At saka, doon din sa yung mga kinarma sa mga pumirma. Isa sa nakita natin ngayon, maraming kinarma, pero dahil sa ginawa nilang pagpirma diyan sa impeachment ni Inday Sara. Pero ito lang muna mga bago-bago ba. Doon sa Dinagat Island, yung congressman nila, 'di ba si Alan Icleo. 'Di ba ang Dinagat Island, 'di ba may calamity dati, if I'm not mistaken, bagyo ba 'yun? Basta may malakas nangyari diyan. Na binisita pa yan ni Tatay Digong, 'di ba? Kung kaya't love na love si Tatay Digong diyan ipumirma yung gago na congressman nila. Ngayon, ng mga kababayan niya, ayun, nagwala. Tinapon niyo yung binato yung microphone. Kasi ang sigaw ng mga taong bayan yata, Duterte yata. At parang sinabi na pirma pamor. So ayun, binato niya yung microphone, pirma pamor. So ayun, nag-walk out ang buang. At si Jingo Estrada, kawawa. Sa Singapore yata ito nangyayari, parang sa mall. Ang daming OFWs, di ba? Pero habang nagsasalita siya sa megaphone, ang sigaw ng mga taong bayan, Duterte. Kung baga ang lakas ng mga Duterte, lalong-lalo na si Tatay Digong. So, wala, tumawa na lang si Jinggoy. Hindi na nagsasalita. So, anyway, nakakatuwa lang na marami pa ring nagmamahal. Kung baga Inday Sara, yung talaga yung kanta ni Tatay Digong na MacArthur's Park. Hindi huwag kang talaga kasi marami pang nagmamahal sa'yo. Hindi totoo na melted na yung cake.
Hindi na ano yung lost of love. But anyway, uh, doon naman tayo sa mga ano, mga lawmakers na ano nagsalita na diyan about sa impeachment complaint kay ano Inday Sara. Itong mga ano, mga lawmakers, may nakikita silang dalawang bagay diyan sa processes ng ano impeachment na ano pinafiled ngayon. Ang una daw may problema daw diyan sa ano, sa House panel diyan sa lower house at saka sa side din ng Senate. Ang problema daw itong yung tinatawag na potential constitutional ano infirmities or itong ano kamalian mali or akma. So, 'di ba yung first, second and third na ano nag-file diyan, nagdili-dali sila. Pero yung pang-apat, yun yung nagmamadali. So, base daw sa House rules diyan sa lower house or the Senate lower chamber, sinasabi sa ano dito kaya sinulat ko. Sinabi na if signed daw ng ano one third of the members kasi 215 yung nag-sign, di ba? So kasi nangyari yan ng ano ng pang-apat na fourth impeachment na, yung pang-apat na nag-file diyan. Dapat daw itong mga lawmakers, itong nag-sign, itong 215 na lawmakers, dapat daw or must face the SecGen or yung Secretary General. Dapat daw sila na ano, doon sila mag-sign sa harapan ng Secretary General, doon sila mag-sign, doon sila para ano talaga, face to face talaga. Pero ano daw parang never happen daw. So supposedly in front of the SecGen. Dapat talaga nila na mabasa daw itong filed ng apat na ano complainants. Itong ano kung tama ba itong mga sinulat nila, sinabi nila. Kumbaga doon sila sa harap magpirmahan, magsumpaan ganun. Pero ang nangyari daw, wala parang ano daw, parang wala daw yan nangyari. Kasi paano ma-question sila kasi paano yan nangyari nung end ng session ng ano ng lower house. Parang ano daw, parang na-railroad. Kumbaga potentially biased or rush process. Yun yung nangyari daw. So parang hindi daw nangyari. Tapos may sinasabi din na ano, paano malaman yung form and substance daw ng ano impeachment, pero yan pwede man yung mabypass dahil nagpirma naman itong 1/3 yung 215. Yung parang rason naman yun na magpirma yung 1/3 para naman ma-bypass, ma-fast track para madoon na sa Senate. So as a Senate rule din, dapat din may nakalagay din sa rules nila na pag natanggap na nila yung ano impeachment complaint, dapat daw forthwith, kumbaga in a hurry manner, kumbaga mag-react sila kaagad. Pero ano iba natanggap nila mga 5 o'clock or something, then 7 o'clock daw ay nag session adjourned na itong upper chamber, itong Senate. So hindi nila nagampanan yung sinasabing forthwith. Pero totoo naman yung sinabi ni Senator Escudero na paano yan kasi dapat pa silang may titingnan pa nila yung mga roles, tapos itong dapat titingnan nila na with sign, hindi e-signature, e-sig sign, ganun. So marami pa silang i-check dyan sa roles nila, sa mga house roles nila. Kumbaga sa tingin ko hindi magpo-prosper itong impeachment trial ni Inday Sara. Kumbaga tamang-tama talaga yung sinabi ng mga itong mga young crops, itong mga young guns na sinabi na dina-downplay ni Inday Sara itong impeachment, yung seriousness. Kasi kasi walang daming mga butas eh. Doon pa lang sa mga roles nila, mabubutasan na sila. Katulad din ng pinatawag si Inday Sara, di ba sa lower house nung pinatawag si sa committee ni sino ba 'yon si Ochoa. Di ba nga siya eh. Yung sinasabi yung resource person ay hindi pwedeng mag-out. Tapos eventually nagano na si Inday Sara kasi inaabuso na si Zulaika, si Atty. Zulaika. So wala. Pero hindi pa rin kini-question tinatanong si Inday Sara, di ba? Kasi yung naman nila, yung script naman nila doon naman nakabase sa ibang resource persons. So anyway, wala itong talaga kumpas ni Tamba, puro mali-mali. Kung baga pinafast track nila, mali na nga, pag yung mali, gagawa ka pa ng mali, wala, mali na yan lahat. Para ka nang gumagawa ng bahay na mali na yung framework, mali na talaga lahat yan eh. So wala. Malaki yung talaga pag-asa diyan na talaga mabasura yung impeachment diyan versus Inday Sara. Kasi puro lang talaga yan. Pamumulitika lang talaga yan. So anyway, maraming salamat at God bless po sa ating lahat.